Kinig sa Target on Air. Target on Air. Nako, napakarami na pong naggain po ng courtesy resignation. Siguro ito po'y bahagi po ng reforma. Doon po sa Cabinet Secretary, napakarami na. At nandyan po DSWD at DOTR at siguro mamaya kung mausap tayo doon sa ilang Cabinet Secretary, maging ang DOJ. Kumbagay naghain na rin ang kanilang courtesy resignation ang DILG. Eto nga, cambio muna tayo ng paksa at kahapon nakausap natin yung isang provincial governor dyan sa Mindanao. At ngayon naman mga kaibigan, dumako naman tayo dyan sa Lanao del Sur. At ating makakausap mga kaibigan si Governor Mamintal Adjong ng Lanao del Sur. Gob, magandang hapon po. Magandang hapon naman sa inyo at sa mga tagapakinig. Apo, at salamat po Governor sa DCME, si Carex Kayanong po. At kamusta po Gob itong katatapos na eleksyon dyan sa Lanao del Sur, Governor? Sa ngayon okay na lahat kasi after ng mga proclamation ng mga mayors ng bawat bayan ng Marawi City pati sa province, ngayon tahimik na yung lugar na ngayon. Wala namang untoward incidents after sa proclamation. At ito na yung pinaka mabilis na election na nangyari sa amin. Tama po. As far as provincial government is concerned, sa province, ito na yung pinakamabilis. 2 days after ng election natin, na-proclaim na yung sa provincial level, pati na rin sa yung 2 distrito ng Lanao del Sur. Proclaim na rin. At yung 10 board member ng 2 distrito ng Lanao del Sur na proclaim na rin. At bali ano po naging assessment po dyan sa katatapos na eleksyon? Kasi pag sinabing Lanao del Sur, para bang nandiyan laging tension o kaguluhan kada may eleksyon, Governor? After election, wala nang tension. Then, before election, syempre, normal naman yun na magkaroon ng tension sa bawat bayan. Pero wala naman. Ilang bayan lang ang may nangyaring kaguluhan. Siguro, normal naman siguro yung mga bayan na may nagrarambol. Pero ito na yung isa ito sa mga pinaka-peaceful na election sa history ng political history ng election ng Lanao del Sur. Itong dalawang bayan ang may namatayan dahil sa election. 2 bayan lang actually. Pero yung iba wala. At ilang municipality po ba nasasakupan ng Lanao del Sur, Governor? Nasasakupan 39 municipalities and one city. At ano na po development doon sa Marawi Rehabilitation po? Di ba't naglaan na rin po ng pondo po dyan ang national government, Governor? Sa ngayon, yung mga facilities naman na ilalagay dyan, 90% nandiyan na. Pero yung iba, binibid pa lang. At marami na rin nagpapatayo ng bahay. Lalo na yung mga negosyante, nagpapatayo na rin sila ng mga buildings na. Yung iba may repair, yung iba pinalitan na yung building. At may mga nakausap kami, mga ilang televiewer natin sa ating Facebook Live dyan sa Lanao del Sur. Parang may mga hinaing sila tungkol dun sa mga supply ng kuryente at saka tubig po, Governor. Talagang ang supply ng kuryente ang pinaka-problema namin dito. Dahil kung ano kasi patay-sindi. Ang power namin dito and in fact, ang power ng kalahati ng Mindanao nanggagaling sa Lake Lanao. Kaya gusto namin mabago yung sistema ng namin dito, yung kooperatiba namin dito sa
Lanao del Sur. Mhm. Kasi karamihan dito, ang nagbabayad, yung mga municipal mayors ng bawat bayan, which is hindi naman nila nababayaran yung buong nagagamit ng bayan. Apa. Kakaunti lang. Mhm. At sa Kaya, ha? guide po, Governor. Yun ang gusto namin baguhin. Matagal na yan actually na gusto namin baguhin. Pero andyan pa ang NEA, National Electrification, Mhm. na naglagay sila ng interim board at bagong manager. Pero more than 1 year, may konting improvement. Pero gusto pa rin namin talaga ng ma-improve talaga yung 24 hours yung kuryente sa Tama Lanao po. del Sur. Ano na po update po dun sa mga, kumbaga, yung mga investor po, yung mga malinit po mga nagdinegosyo sa Lanao del Sur po, ano na po estado po ngayon, Governor? Actually, marami nang pumasok. In fact, nung wala pa yung Marawi Seeds, wala kaming mga malalaking supermarket dito. Pero ngayon, ang Pure Gold nandyan na. Marami ng mga restaurants na franchise na nandyan na rin. Yung iba, siyempre, nagpapatayo pa. Apa. Kaya marami nang nag-invest dito sa Marawi City na mga negosyante galing labas. Apa. At napakarami rin po mga sektor po ng turismo, kumbaga nakatago dyan sa Lanao del Sur na particular pong dinarayo. Kaya paano nyo po iniinganyo na bisitahin ng Lanao del Sur doon sa mga local tsaka mga foreign tourists na bisitahin ng inyong probinsya, Governor? Actually, nagpapalagay na kami ng yung mga tourist spot namin. Apa. Marami nang pumupunta sa amin para maingganyo yung tao. Kaya lang, medyo takot pa rin yung tao na pumunta sa Lanao del Sur dahil nga yung nangyari nung Marawi Siege. Pero ngayon, ang Lanao del Sur is generally peaceful. Apa. Ang Lanao del Sur. Kaya pwede nang bisitahin, pwede nang tingnan yung mga tourist spot namin, yung gustong pumunta, magpasabi lang yung mga opisina, yung mga private sectors na pumunta para samahan namin kung saan nila gustong pumunta, tourist ba o yung mga business areas natin dito na pwede silang mag-invest. Apo, at nabanggit nyo kanina, maki-update na rin po kami doon sa peaceful po, kumbaga yung pakikipagtulungan po ng ating kapulisan sa inyong tanggapan po, Governor. Paano po yung pagtulong po sa mga ating kapulisan? Maayos naman yung ating mga kapulisan at yung AFP maayos naman. Itong katatapos lang ng eleksyon, wala namang masyadong nangyari. Siyempre, laging nandyan ang ating mga kapulisan at ating mga kasundaluhan. Yung presence nila, naramdaman sa Lanao del Sur. Dito po, Governor, sa Manila, pag sinabing Lanao del Sur, naandun agad yung takot at pangamba nila. Ano ba meron sa Lanao del Sur, Governor? Actually, sa ngayon, wala na. Kasi, alam mo, minsan, yung mga news natin na nababasa, karamihan dun, hindi man totoo. Kaya yung mga taong gustong pumunta sa amin, medyo natatakot. Pero, andyan po ang provincial government at ang Marawi City para mag-assist kung sino man yung gustong pumunta ng Lanao para makita naman nila ang Lanao del Sur na hindi na yung dating Marawi City o Lanao del Sur na magulo. Iba na ngayon. Kasi nung huling mag-ikot ako hanggang Lanao del Norte lang doon sa bayan po ng Nunungan. Pag may pagkakataon kami, tatawid kami dyan sa Lanao del Sur para maidokumento natin, Governor. Sige. Laking pasalamat namin kung mangyayari yun dahil para naman makita ninyo na ang Lanao del Sur iba na ngayon. Apo, at siguro hindi ako maliligaw pag napunta ko dyan, Governor, at hahanapin ko kayo. Oo, sige. Diretso lang tayo sa Kapitolyo kasi pagpasok mo ng Marawi, ang makikita mo kagad ang provincial government at handa kaming tumulong, handa kaming mag-assist kung sino mang gustong pumasok sa Lanao del Sur para tignan kung ano yung pwedeng i-invest, tignan kung anong pwedeng i-develop sa mga tourist spot namin.
Okay, Governor, nakikinig po ngayon ng National Government and Department of Tourism. Mensahe po at para makarating sa National Government, yung magandang ginagawa nating hakbang dyan sa Lanao del Sur, Governor. Gusto kong sabihin sa National Government at yung mga proyektong dapat hinihingi ng Lanao del Sur at Marawi City, sana po magtulungan tayo na makita na ang Lanao del Sur nag-iiba na ngayon, gumaganda na rin at marami pang kaming dapat hingin sa national government na tulong, lalong-lalo na itong mga kalsada namin na dapat bigyan pansin ng national government, yung mga tourist spot at yung mga sa DTI. Tulungan kami na may pasok dito yung mga malalaking tindahan, malalaking restaurant tulad ng Jollibee, McDonald's para makapasok sa Lanao del Sur. At syempre, pasalamat namin sa ating mahal na presidente yung mga naunang naitulong na sa Lanao del Sur. Apo, at duktong ko lang, kamusta na po yung farm to market road dyan sa Lanao del Sur, Governor? Marami na kaming bagong kalsada sa Lanao del Sur sa tulong ng national government. At syempre, nandiyan naman ang BARM na malaki ang pera ng BARM na tumutulong din sila. At tama po ba, Governor, yung pondo ng national government ibabagsak po dun sa BARM tapos ang bawat provincial governor magre-request po sa BARM ng pondo? Iba ang pondo ng BARM, meron ho silang block grant. Apa. Block grant gagamitin sa buong BARM. Pero bawat governor, iba rin yung hinihingi namin sa national government. Sana po yung mga hinihingi namin tulong galing sa national government, ang pinakamalapit sa Lanao del Sur na region is Region 10, Cagayan de Oro. Kaya sana po sa Region 10 na lang kasi ang layo ng Lanao del Sur sa Region 10, andyan ang Iligan ng Cagayan, is 2 hours. Whereas kung sa BARM tayo pupunta, 4 na oras bago namin marating yung opisina ng BARM. Apo, at ano pagkakaiba nung panahon po ni dating Pangulong Digong at saka panahon po ngayon ni President BBM, yung tulong po sa inyong probinsya, Governor? Ganun din naman yung tulong nila. Pag upo ni former President Duterte, ang dami rin na itulong sa amin. At ngayon, mas nadagdagan pa yung hinihingi naming tulong sa national government. Apo, at salamat po sa pagkakataon na Governor Mamintal Adjong ng Lanao del Sur Province. Governor, salamat po sa oras. Maraming salamat din sa oras ninyo at sa mga panawagan para sa aming mga kababayan. Alamin natin ngayon ang iba't ibang mga kaganapan at kagalingan ng iba't ibang mga gobernador sa kani-kanilang lalawigan sa Kumusta, Governor? Doon sa kabubukas pa lang ng himpilan sa radyo, kausap namin na si Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong. Sakop po niya ng Marawi City, ha? Kaya yung iba, pagka sinabing Marawi City, Lanao del Sur, Muslim community, para bang nag-aatrasan sila. Nabisitahin, kumbaga napakaganda ng sektor po ng turismo. At mismong si Governor Adjong na po nagbida. Kumbaga ikinuwento po sa atin na subukan nyo, napuntahan at malaki na yung pagkakaiba ng Lanao del Sur nung araw at saka po ngayon dyan sa Marawi City. Kumbaga naging tourist spot ay ang Lanao del Sur. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air.